Sabi doon, depende siya sa laki or capacity ng ating binubuo. So kapag manipis lang, mabilis lang siyang mag-solidify. So yan, number 5. Ed? Sorry. Removing the casting from the mold. Once the metal has solidified, the casting is removed from the mold. The casting is typically cleaned and finished to remove any rough edges or imperfections. So yun, bali nire-remove na natin siya sa paghulmahan. Yun lang naman yun. Tapos nililinis hanggang lumitaw na yung tunay na product. Yun lang. And Mau? Heat treatment. Depending on the desired properties of the final product, the casting may undergo a heat treatment process to improve its strength, hardness, and other characteristics. Alright, paliwanag. Hindi, bali yan. Kailangan niya ng heat treatment. Yung iba, syempre, may mga parang umbok-umbok. So, inaano yan, iniinit para lumabas pa ulit yung ano niya. Parang nire-reheat. Ini-improve yung strength and other characteristics. So, yun, hindi naman talaga ito yung ating ano. Dumako na tayo sa casting method. So, ano din siya. Ito yung mga casting method. Yung sand casting, yung sa buhangin. Sabi doon, sand casting is the most common method for making cast iron. It involves creating mold made of sand, syempre from the word sand, around the pattern or model of the final product. Molten iron is then poured into the mold, and once it cooled and solidified, the mold is broken open and the casting is removed. So ganun, bali hindi ko na masyado explain. Bali sand casting, yun yung sa buhangin. Ayan. Saan ang ginagawa sa buhangin? Yung sa buhangin, bali maglalagay sila ng isang lagayan na ganoon. Tapos lalagyan niya ng sand. Tapos kung ano yung gustong hulma, parang ibabakat nung gano'n na like gelatin. Tapos pipik-pikin niya ng gusto para walang air. Tapos papatagin, tapos ihuhulma nga yung product, tapos pag-ipitin. Tapos kapag nag-close na siya, dun ibubuhos yung ating melted iron. So, ito naman yung isa, investment casting. Ba't kaya tinawag na investment casting? Siguro, Mag-invest muna bago si cast. Bago si cast. Cast, ganun. Investing casting, investment casting also known as low wax casting. It's a method of casting that involves creating a wax or plastic. Pero pwede rin dyan yung bakal kasi nga modern na. Pero yun yung una, naunang ano niya, yung sa pagkakast ng wax or ng mga plastic. Coated with the ceramic materials and heated to create a mold. Molten iron is then poured. Basta ganun, laging binubuhos, pinapatigas, at saka kinukul. Ganun naman siya. So parang ganyan siya. Mas marami siyang nagagawa kaysa dito. Kasi marami na siyang pattern. So kailangan mo talagang mag-invest ng gamit. Kaya investment. So yun din yun. Kasi pag ganito, di ba, parang isa-isa lang magagawa mo. Depende sa size. Pero iyan, marami yan. Kasi nga, parang what at the time, marami ka. Ceramic shell siya, yung gagamitin. True. Tapos babasagin yung ceramic shell. Sample yung mga baril. Tapos tatapon. Mga baril. Ganyan yung paggawa ng baril. Pag mapupunta ka sa paggawa ng baril, isang buhusan lang ng molten iron, tapos 100 na naka-design na nakahulmanan ng baril. Thank you, Kuya Locke.
for the information. So, meron pang iba. Ayan naman yun. Ayun. Ayan. Ano kaya yan, EG? Charot. Basta yun yan. Mga Stone. Ano? Gulmahan yun. treadlet. Charot. Ayan. Wala, yun yung sample lang niya sa picture. Mga ceramic. Yung isa, die casting. Mamamatay ka, Chora. Die casting is a method of casting that involves injecting molten iron into a metal mold under a high pressure. The mold is typically made of steel, and the process is used to create a small complex part with a high degree of accuracy and consistency. Ano siya, yung mga karaniwan dyan, yung mga maliliit na parts. At may dalawang uri tayo ng die casting. Yung una is hot chamber and cold. Pero same lang naman, puro ganun pa rin pag-cast. So, hindi na natin paliligoy-ligoy. Iwas ka sa tanong, ha? Hindi naman kasi siya ganong mahalaga kasi ito yung ano lang, yung Mga methods. Sige, na. Tapos, continuous casting. Continuous casting is a method casting that involves pouring molten into iron, a water-cooled mold that's moved continuous through a series of rollers. Yan, may rollers naman siya. The process is used creating a long continuous section of cast iron chassis, pipes, and bar. So, yun. Medyo malaki na siya. Ayan. Marami siyang ganun. Yung ni-roller na gano'n, kailangan. Kasi di ba hindi naman natin siya makakawak. So, kaya gumamit ng malamig na tubig kasi oras na gumanon yung lumabas. Di ba mainit yun? So, yung roller yung nag-handle para lumabas siyang gano'n. Yun lang. And, centrifugal casting. Hala, patay na tayo sa terminology ng Centrifugal. Centrifugal. Centrifugal casting is a mold of casting that involves spinning a mold filled with molten iron in a high speed. The centrifugal force helps to distribute the molten metals evenly throughout the molds, creating a casting with 8 depths. Tama ba? Uniform structure. So, yan siya. Umiikot naman siya. Ito yung roller niya. So, bawat part nung hanggang hindi siya napupuno, naiikot niya. So, bawat bahagi, sobrang bilis niya. So, sobrang bilis, lahat ng parts ay nababalot mo. Dikit na siya. Hanggang mapuno siya. Ganun lang. Tinatapon niya pala. Hindi niya tinatapon. Hindi, yung sa sa centrifugal, pag pumasok na yung molten. Kasi yung centrifugal, yung pag-ikot nun, kunyari, yung yoyo. Pag ginanon, yun yung centrifugal force. Yung pagka-ikot mo, dahil sa force, siya. Malalagyan niya yung bawat bahagi. Oo, malalagyan yung bawat bahagi. Kasi, umiikot siya. Sa pagtalsik niya, kasi pagka-ikot mong ganun, may force. Para kang nag-spin ng nag-laundry dry. Di ba pagka umikot siya mabilis? Lahat ng mga residue na tubig mapupunta sa mga gilid. So parang ganun. Bawat bahagi ay... Hindi rin siya sa talsik ata. Yun lang. And... Ayan! Ayan! Sino yan? Sigaw ang tatawagin ko dyan. Sino yan? Sabi dito, cast iron. Uisit ka. Is the one of the... Sasend ko kay Essie. May may video. One of the oldest type of iron used for making things. Sabi niya, iron is primary composed of... Hindi ko lang kilala. Nakalimutan ko yung name. Carbon? Silicon? Alam ko na. Fe. Si Cafe yan. Apelida. Si Cafe yan. So ano si Cafe? Essie? Sige na nga palitan na nga natin. At ka na pahirap. Ayan na nga. Iron. Tama. So iron. Correct si Efrain. Correct!
Copper pala, oo. Oo. So, sabi dito, cast iron is primarily composed of kape. Charis. So, iron. Ang susunod na sasagot ay si Kuya Eric kasi nagtago. So, ano kaya itong susunod nating pahula? Pa-help Ay? mo ka mo Ay? lagot. Okay. Okay. Ano kaya yung isang composition ng ating cast iron? Lalagay sa motor. Ayun yung clue, Kuya Ayun Eric. yung clue, ito yung clue. Carbon. Tama! Carbon! Dioxide. Car siya carbon. Carbon. High content of carbon. And, sino kaya susunod? Ayan na pala yung sagot. Along varying amounts of, Silicon. ayun, tama si Mami. Silicon. Toto. Silicone yan, silicone. Silicon. Mango twin. Ah. Manganese. Tama, manganese. Manga. Japanese. and Japanese. Dapat kalahati lang yung Japanese. Manganese. Manga and Japanese. And, Miss, dapat pamangkin. si, Two picks, one word. ayan, and, si Manga. Christian ang sasagot. Impurities as And if Shoe. traces of, Chupet. ay, sulfur! Tama! Sulfur and four. Soul po. Akala ko chupet. Si Giselle nga ang susunod. Gusto ko marinig yung boses ni Giselle. Ano kaya yung susunod natin? Madali lang. And, phosphorus. Much yan! Charis. And phosphorus. Tama. Sabi doon, the phosphorus is formed by smelting and pouring into a mold. So yun nga, bali sinasolidify sa discharge. Desire shape. Ay ko, nag-enjoy mo kayo sa laro natin. Kabado yan. So, pumunta naman tayo sa Gusto ko yung manganese. type of cast iron. Sino kayo makakapagbigay ng isa sa type of cast iron? Ito yung clue! Ano yan? Naruto. Sino yan? Ano ba yan? Ano type Kuya PJ, kilala mo yan? Sa fairy tale yun. Sa fairy tale. Sino kaya ito sa fairy tale? Si Cafe. Ano ba yan? Si Pacquiao yan, kilala mo. Sirit na nga kayo. Shinjuku. Si Gray. Siya si Gray. So Gray cast Wala. iron. Dahil si Mr. Grey na lang, ano? Si Mr. Grey na Si cast. Catriona, gano'n. Catriona. Mas kilala niyo. Catriona Gray. Sorry sa susunod. So, ano pa kaya yung isa? Ito na ulit ang clue. Yan? Dactyl. Yan! Gagaling niya! Dactyl! Dapat isa lang. Tiles yan eh. Ductiles. Ayan. Dactyl iron. So, sino kaya ang susunod na makakahula? May pabaho ba na prize? Charot! Two picks, one word. Meron na, no? Wala lugi. Ha? Ano yan? Bumanapol. Malleable. Yan! Galing! Male? Able. Malleable. Ang tabi nag-isipan mo ng matagal. Aray ko. So yun ay malleable. Galing yung circular, no? So yan, malleable. Natulala kami lahat dun eh. Sorry na. Ang susunod ay medyo baduy. Kasi wala akong mabigay na Nakakatawa naman kahit example. padoy. Malleable. Malleable. Ayan. Bird. Hindi. Dove. Ano ko yung dab? White. White. White cast iron. Yeah, white cast. Kasi pag dab, naisip agad natin ay white. Ah, ganun ba yun? Ganun yun? Eto si Kuya Ron sasagot nito. Oh.
Zero. Ayan, ano yun? Halo ang metal. Halo ang metal. Oo. Metal plus metal or combined metal. Ano yan eh, parang... Sige na nga, okay na. So, alloying cast iron. Nakalimutan ni Kuya Ray. Oo, nakalimutan. So, alin kaya dyan, Maui, yung hinahanap Ba't kasi, ano, ay sorry. Kasi, So, parang gold bar kasi yung ano mo. gold Pero may word na combines. combines. Metal yan, kasi hindi ka na nalagyan ng Kahit gold yung pag dalawang metal, alloy na yun. alloying yun. So, ano kaya sa apat na yan, Mau? Or sa lima na yan, yung hinahanap nating cast iron? Kasi lahat na yun cast iron. Hinahanap natin saan? Yung ating A126. Ah. Ano daw yung A126, ma? Ano yun? Alin kaya sa lima? Ang Ang A126. Ang A126 standard. Any idea? Sa lima lang na yun. Bigay mo kasi choices. A gray. A gray. B ductile. C malleable. malleable. A sure ka na? Gray. Gray iron, sure ka na? Sige. Okay. Tama, gray iron. So, composition of gray cast iron. Ano ba yung spelling ng gray? A-O-E. Pwedeng A, pwedeng Depende E. sa school. Depende sa school at kung anong gusto mong spelling sa dalawa. Pero pareha siyang tama. So, carbon content ay 2.5 to 4%. Manganese, yun yung kanina, 0.1%. Sulfur is 0.02 to 0.15%. Silicon 1 to 3%. And phosphorus is 0.15 to 1%. Then the remaining is copper na. The iron. So, ano kaya yung mga... Ano yun? 6, 7. So, ang pinakamataas is... 93% ang iron. Bali, ang pinaka ano niya is carbon content. So, sa lahat ng lima na yon na nabanggit kanina na types of iron, dun sila lang nagkakatalo-talo sa carbon content. Tapos, the rest, hindi naman nagkakalayo yung kanilang mga ano. And, syempre, ano na gusto dito, Chay? Ba't hindi nakikita, sir? Ayan. Hindi lang naman yun nilagay lang ng parang wala lang. Kung bakit may kanya-kanya tayong ganong percent, gantong percent. Sabi doon, carbon, it's give hard and durable properties to gray cast iron. Usually, it is form of graphite flakes that give cast iron a gray color. Kaya siya tinawag na gray. And help reduce brittleness. So, alam naman natin na yung cast iron is brittle. So, yung carbon na yon nagbibigay sa kanya para magbigay ng durability. Si manganese naman, it helps increasing the tensile strength. Ano ba yung tensile strength, Kuya Lack? Tensile? Tensile strength and hardness. Para sa akin yung tensile strength, yun yung parang force bago mo siya ma-bend yung isang bakal. Parang bago tuluyan siya. yes, kunyari megapascal ba tawag dun sa Ayan, force na bago mo bend yung K MPa para bago ma-bend yung yung pressure. Bago siya either MPa
or PPA, PSI. PSI. Yan, ganun. So yun. Force. Tapos doon, it can also prevent the formation of sulfur, which can cause brittleness in cast iron. So si sulfur pala ay nakaka-brittle pag sobra. So kaya konti lang yung percentage na amount. Si manganese ang tumutulong para ma-prevent yung pag-form ng sulfur. At nagbibigay din siya ng tensile strength. So kaya siya mahalaga sa bahagi ng cast iron or components. Si silicon ay it's important in the solidification process of cast iron. It reduces shrinkage and aids in the form of graphite, which is good machinability and strength. So si silicon naman, siya yung mas mabilis nagpapatigas or ng process ng solidification. Kasi kung matagal, baka kuwari magalaw, magkaroon ng so deform. made-deform yung ating ano. At tumutulong din siya sa pagiging machinability at nagbibigay din siya ng strength sa isang cast iron. So si sulfur yung pinaka pangit na chemical na inihahalo kasi nandoon siya sa impurities. Kung makikita nyo kanina sa description na nagkakaroon siya ng impurities. So ito ngayon, undesirable. Although often viewed as an undesirable element, small amount of sulfur, so meron pa rin siyang bahagi kung bakit siya nilagay doon, can help harden gray cast iron. However, too much sulfur cause brittleness. So, kaya konting percent lang yung nilalagay sa kanya. Dahil nagbibigay din siya ng para tumigas yung isang cast iron. And yung phosphorus, it improves the fluidity of molten cast iron, which facilitates the formation of complex shapes. However, excess phosphorus can cause brittleness. So, laging may brittleness. Kasi si cast iron ay brittle siya compare kay ductile iron. Kung masobrahan. Kung masobrahan. Impurities rin pa ba yan, Char? Impurities din siya, kaya konti lang. Pero, yun nga, sabi dito, tumutulong siya para mas fluidity. Kasi di ba yung kanina, kung makikita niyo yung mga methods natin, lagi siyang pinupur. So, pag nagpupur tayo, kailangan in a form of liquid para mas maano yung shape niya, yung sa desired nating shape. Kasi, kung solid yun, pag ginanon mo agad yun, mabubuo agad siya. At minsan, may mga part na hindi may papasok. Oo. Kasi nag-solid na agad siya. Pwede siyang bumara or mag-cause ng para siyang solvent. Oo, para siyang solvent. Sabi doon, the proper balance of these elements is essential to achieve the desired properties of a gray cast iron. So, hindi siya nilagay lang o yung mga elements na yan para Mema lang. Meron talaga silang mayroon siyang mga purpose. So kasi yung iba rin, di ba? Pinag-aralan natin yung mga content, pero hindi natin alam kung para saan ba talaga yun. Correct. So ayan, nabigyan ng linaw sa mga susunod. Kasi ang pinagkakaiba nila is yung carbon content. Kung bakit siya naging ductile and brittle, gano'n. So, ASTM A16 for gray iron casting. Ang nakita ko doon, ang tunay na standard nila si ASTM 48 na merong 5 equivalent or cast kinemper. Cast iron na Casting standard. So, una, si 150 na meron siyang number na 20 and 25, 200, 250, 300, 350, and 400. So, si ASTM A126, so ito yung ating karaniwang ginagamit sa ating mga bulbs, fittings, and other plumbing products. So,
may Class A, Class B, and Class C. Ito naman yung minimum tensile strength nila. Si 21 KSI. Ano nga ba yung KSI, Sir Glenn? PSI yung alam ko eh. KSI ano ba? Kilogram per square inch? Tama! Galing! Oo, tama. Yun na nga eh. Well, So, kapag ka PSI siya, i-multiply mo lang siya sa 1,000. Kaya magiging 2,000 or 21,000. yes. 21,000. 21K. Oo, tama. Pagka PSI yung ginamit, pero pagka KSI, yan. So, yun. Alin kaya dyan yung ating pinaka-standard na ginagamit? Pinaka-standard. Graphite stone. Hindi, dito. Huwag nyo na muna pansinin yun. Yung sa pag-games. Ito. Sa tatlo. April, may idea ka. Class A. Sige na. So, si class Ni. B yung ating usually ginagamit. Bakit? Bakit? Siya yung merong parang nasa gitna. Versatile. Carbon Ah, content. hindi naman siya. Yung ano lang, bukod sa carbon content, ay para siyang nasa pagitan ng low pressure na kayang i-withstand yung ating Pero meron ka nun, yung sa carbon content, yung class A, B, C. Oo. Ganun. Ayun nga. Meron din carbon, Carbon content. content. Kasi di ba the more na Sa API 5 ano. the more na dumadaming carbon, mas nagiging brittle siya. Sabi doon, gray iron gets named from the gray fracture. It lives due to the presence of graphite Flex. flex. This Flex. Like Flakes. ng muscle. These flakes cause iron to be brittle. Peanut brittle. Yeah. But provide excellent compressive Strength. strength. Ano ang sinability? Akala mo ano? Band-aid. Bali! Mali yun. Bali, may design. This place cause iron to be brittle. Pala. To be brittle. But provide excellent. Sabi doon, parang ano, lahat naman ay may weakness. Sabi doon, yung graphite flakes ay nagpo-provide ng excellent compressive strength. Pawi, ano ba yung compressive strength? From the word compress. Parang yung strength niya nagko-compress. Sige. Ayun, bali. Yung strength yung nagko-compress. Compressive strength. Tama na. Tama na. Ano ba yung machinability? Machinability, yung ano, Ayan. Paano yun? pwede siyang machinable siya kaysa kay cast. Ano nga yung cast- machinable? Machinability. Pwede siyang gamitan ng machine. Gamitan ng machine. Oo. Yun ba yun? Di ba Yung parang pwede siyang machinability parang ano siya, synonym ng malleability. Oo. Maui daw. Oo. Ikaw daw. Machinability. Ayun nga, meron siyang ano, compare sa ibang casting. Machinability, ibig sabihin, able to machine. Pwede pa siyang pwede siyang i-machine, Inisin. I-form into Or- other I-mold. pwede pa siyang pwede siyang dadaan sa machine shop, mga ganun ba, merong mga able, from the machinability, machinable, parang ganun. Oo, ganon. Mas ano siya, pwede siyang i-machine. Correct. May babaguhin kang Kahit compressive strengths na siya, matigas na siya, matibay, pero machinable pa rin siya. Pwede pa rin siyang daan sa machinery kung ano yung mga gagawin sa kanya. compare kay casting.
Yan. It's commonly used to application that require good vibration damping and wear resistance, such as engine blocks, machinery, bases, and pipes. So, ayun nga, bali, good in vibration. Jeez. So, mayroon akong mga example dito na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Gamit ang gray cast iron or yung kilala natin sa tawag na cast iron. At? Cookware. Ano ba tawag na? As iron bar. Ayun na, Isa lang, isang pindot. Medyo ano kasi siya, medyo mabagal yung Sabi doon, response. uses. So, pagka nag-search nga kayo ng cast iron, ang unang lalabas ay lutuan na pan. Yung mga sizzling, Mga sizzling. sizzling plate. Kasi ang cookware, cast iron cookware retains heat well, making it a good frying, roasted, and baking, and can also infuse iron into food. Nagkakaroon ng iron yung food. It can also infuse Baka Ken. iron. Can. Baka Ken talaga. Ken. Kasi kailangan ng katawan ng iron, di ba? So yung ibang yung ingredients sa iron galing dun sa pan. Baka it can. It can't siguro. It can also infuse. Hindi siya humahalo. Oh, parang yun nga yung sabi ni EJ na sa report. Bali, yun. Si cast iron, nag-retain siya ng heat at good, din siya, in thermal. Sa construction naman, it includes water and sewage infrastructure, crankshaft, gears, and heavy-duty Kliyente mo? suspensions and brake. So, meron akong mga nakuha din na example ng ASTM na gamit yung mga ating standard kanina. So, una si ASTM-48. Utensil niya is yung 2000. Lower strength but excellent in machinability. Kasi nga low carbon lang siya. Ang karaniwan dyan, pump housing, lower stress machinery components, and small parts of required intricate shape. So, ito, pump housing siya. So, yun, karaniwan siya. Kasi nga, si pump nagbabibrate and isa yun sa character ng ating cast iron. Yung kaya niyang i-hold yung pag-vibrate. Pero, ang hindi niya kaya is yung force na malakas. Kasi nga, sobrang brittle ng ating cast iron compare sa iba. Una, si ASTM-48. Ito naman si Class 25 kasi nga may dalawa silang class. Karaniwan naman dyan, application is requiring vibration damping such as small engine components, cover, and light duty parts. So, karaniwan dyan yung sa mga sasakyan na, yung sa motor, yung mga blocks. Kaya blocks? Ayun. Blocks. Yung parang sa lagayan ng mga cylinder ba yun? Mga piston. Mga Mga piston. Yan. Mga piston. Yun yung isa sa kanya. Slightly higher strength. Sunod ay Yan ang black o JJ. ito yung black. Ito Sa muffler yan eh. Sa exhaust. Ayan. Si ASTM Class 30. Ito yung nasa Class B na natin. Kung compare sa ano. Sabi niya, good combination of strength and machinability with moderate vibration damping. So yun nga yung engine block. So di ba nakakaano siya ng vibration? Kasi nga
Sa motor na siya, sa mga engines. Yun lang. And class 35 sa mga cylinder. Tama, cylinder head. Valvula. Ayan. Ayan, nakakasagot si Kuya Ro. Kasi parang sa mga parts ng mga automotives. So, yun lang, bali blocks. And sunod, Rotor disc. tama, rotor disc. Brake rotors. Brake Pero, rotors. Binasa lang. Yun, tama nga. Binasa ko nga lang. So, yun naman yung sa ating ASTM. Kasi nga, mataas na siya. High strength with a good wear resistant, but slightly less machinability than lower grades. So, hindi na siya ganong machinability. Therefore, ang ASTM A48 pala ay anong conclusion mo dyan? for AA. Ano? Ang ASTM A48 pala ay Used for AA. is for Automotive. automotive Accessories. accessories daw. Application. Application. Bali, yun, si engines, ano, pumps and engines, automotive. Oo. Yun, bali more on sa automotives. Pero yung katumbas niyaan Ano? ay yung sa ating ASTM A126. So yun na yung di-discuss natin dito sa kabila. Kasi si ASTM A48 is used for Engine applications. engines, tama. Engines application. Ayun pa pala, naiwan pa siya. May naiwan pa. So isa rin siya, yung class 50. Mas mataas na siya. For heavy duty application. Ito naman yung mga sa malalaki na siya. Ano yan? Pressure pipes. High pressure pipes. Maybe this time. Ano siya? Tawag dito? Yung Machinery. parang Large machinery bases. large machinery bases. Taray ng reflex. So yun yung reflex ko to. And eto, isa lang. Ayan. Sa ating sa class A natin, ball bodies, pipe fittings, and components. Ang kaya lang niyan is mga low stress application. Sunod, ayan, dito na, sa mga valves. So ito kasi yung pinaka nasa gitna, yan yung karaniwang ginagamit. Kasi meron na siyang improved strength and wear resistant compared to class A. So, pressure-rated application like pump, casing, sorry. Casting. Casting. Ball bodies and industrial casting. So, ito yung karaniwang ginagamit. At yung isa naman, si class C na A126, siya yung ginagamit na sa mga steam valves or large industry casting, a high pressure components. Pero yun nga, kasi siya yung, kaya siya ginamit doon, siya yung may mataas na high pressure components. Mataas na high pressure. 40,000 pesos. Hindi, ano lang yan, tensile strength lang. Tensile strength lang. Hindi siya yung maximum capacity. Siguro mga ano lang yan, 275 to 300 Kasi di ba PSI. tulad doon na pag-aralan natin na kapag ka gumagamit din ng mga mainit or yung mainit yung dumadaan is Inversely proportional. yes, inversely proportional And C1P. sa kanyang the more na umiinit yung dumadaan, nagiging weak siya. Pero siya, di ba, good in thermal. Kaya, pero brittle siya sa mga fragile, sa mga pores. Kasi nga, Ano? brittle. Kasi nga, brittle siya. Words. Lang na words. Tumatanda.
Ayan. Ito yung characteristic ng isang cast iron. So, high compressive strength. Sabi niya, performs well under compressive loads and good wear resistance. Abrasion or abrasion and wear well. Ayan nga, yung machinable can readily machine into desired shape. So, yun. And brittle nature. So, prone siya to fracturing under tensile stress. So, pero yung may mga ano naman tayo dyan na lahat naman ng bakal is merong characteristic na pagiging hard, pero meron talaga silang kaya lang i-hold stand or i-withstand na tensile strength. So, yun nga, yung isa doon ay good vibration, kanina pa natin narinig, can absorb vibration effect. And corrosion resistance. Pero hindi pa rin siya makakaligtas sa corrosion. Pero, ibig sabihin nun, pinakonti lang or hindi siya agad-agad na apektuhan. Kaya siya karaniwang ginagamit. So, moderate resistance to corrosion. And typical application is used in valves, flange pipe, fittings due to strength and machinery. Ayun o, tapos na. Naintindihan ba kasi ko? Question. Baka may questions. Ako may question. Parang hindi mo na-add dyan yung mga maximum pressure pag sa valves. Ay, yung kuwari kayang i-hold stand ng ating product. Yung cast iron na valve. Hanggang 300 PSI ba yung kaya withstand the pressure? So, anong medium? Wala. Ang medium niya ay wog and steam. Ay, kasi nga Pwede sa... ba yung steam sa cast iron A126? Sure. No. Medium na? Steam. Steam, yes, because good in thermal. And also, kaya niyang kaya nga ginawit siya sa cookware. Kasi nga, kahit paulit-ulit siyang initin, kaya niyang yung heat. Di ba kapitan ng mga di ba kapitan ng mga yun? Pag dumaan yung tubig. Kasi pero pag pressurized heat or steam, di siya pwedeng Low pressure lang siya, pero kaya niya pa rin i-hold yung heat. Yan. Pero in a low pressure. Any question? Masyado nga siyang kasi ang mga susunod talaga is yung ang cast iron, like for example, ang cast iron na nababasag ba siya? From the